Isang araw, madarama mo ang may lalang. Ay di pala isipan, siya ay di itinago. Di tinakpan ang mukha sa iyo, siya ay di naging malayo sa iyo. Di na siyang iyong hangat, araw at gabi, ngunit di maabot ng damdamin mo. Siyang tunay mong tagapagbantay sa iyong tabi, buhay mo'y tinustos-tosan at hawak ang iyong kapalaran. Siya'y wala sa malayong abot tanaw at di nakatago sa ulap. Siya'y sa tabi mo, nakahari sa lahat sa'yo. Siya ay iyong lahat at iyong nag-iisa. Ang gayong Diyos ay ginagawa kang sambahin siya, hangaan siya, kumapit sa Kanya, yapusin siya. Pinangangambahan mong mawala, ayaw mo ng talikuran at suwayin o iwasan at layuan. Siya'y nais mo lang kalingain, sundin suklian sa lahat niyang binibigay. Magpasa ilalim sa kanyang kaharian, ika'y di na tumatanggi sa kanyang gabay, tustos, kalinga at kanlong. Ika'y di na sumasalungat sa kanyang pagkahari at panagalan. Tanging nais mo'y sundin siya, makasama siya, tanggapin siya na iyong nag-iisang buhay, nag-iisang Panginoon at Diyos. Sa Diyos ay walang panlilinlang at walang pandaraya. Ang mayroon lamang ay katapatan, walang kitang tiwaling disposisyon ni Satanas. Walang kasamaang inihahayag sa Diyos. Ang diwa ng Diyos ay banal, siya ay walang katiwalian. Ang diwa ng Diyos ay banal, siya'y walang tiwaling disposisyon ng tao. Ang diwa ng Diyos ay banal, siya'y walang tiwaling diwa ni Satanas. Ang diwa ng Diyos ay banal, ang Diyos ay banal. Ang ginagawa lang ng Diyos ay
gustusan ng tao. Lahat ng inihahayag niya'y nakakabuti. Ito'y puno ng buhay, ito'y nagbibigay daan, daang susundin at tatahakin. Ang diwa ng Diyos ay banal, siya ay walang katiwalian. Ang diwa ng Diyos ay banal, siya'y walang tiwaling disposisyon ng tao. Ang diwa ng Diyos ay banal, siya'y walang tiwaling diwa ni Satanas. Ang diwa ng Diyos ay banal, ang Diyos ay banal. Alamin ang banal na diwa ng Diyos, walang tiwaling disposition sa Diyos. Alamin ang banal na diwa ng Diyos, ito ay lubos na positibo. Kita to sa gawain niya sa tao. Lahat ng kanyang gawain, dalay positibo. Alamin ang banal na diwa ng Diyos mula sa dalawang aspeto. Ang diwa ng Diyos ay banal, siya ay walang katiwalian. Ang diwa ng Diyos ay banal, siya'y walang tiwaling disposisyon ng tao. Ang diwa ng Diyos ay banal, siya'y walang tiwaling diwa ni Satanas. Ang diwa ng Diyos ay banal, ang Diyos ay banal. Siya'y walang katiwalian, hayag ng Diyos kanyang diwa. Siya'y walang katiwalian, hayag ng Diyos kanyang diwa. Ang kanyang diwa sa gawain niyang tanging kailangan upang malaman na ang Diyos ay banal. Sa panahon ng paglikha, Diyos ay nagpasya na magwawakas gawain niya sa lupa. Sa huling panahon at kasabay niyon, sa kalawakan gawa niya'y makikita. Kikilalanin ng mga tao kaniyang nagawa, at sa harap ng hukuman kaniyang mga gawa'y patutunayan. Tatanggapin ng lahat ng tao sa lupa na susuko. Lahat ng tao kaniyang lulupigin, ang hayop paamuin. Ang pulang dragon kaya ng mga tao, susuko sa Diyos sa pagkatalo. Kaaway niya sa lupa'y lulupigin, kaaway niya sa langit tatalunin. Plano niya to, at himala ng kaniyang gawain.
At isang proyekto ang kaniyang sisimulan na di pa naisagawa kailanman. Ihahayag niya kanyang mga gawa pa isa-isa, pa isa-isa upang kaniyang karunungan at pagka di maaro kilalanin at mapatunayan sa buong lipunan. Lahat ng tao kaniyang lulubigin, ang hayop paamuin, ang pulang dragon kaya ng mga tao. Susuko sa Diyos sa pagkatalo, kaaway niya sa lupa'y lulupigin, kaaway niya sa langit tatalunin. Plano niya to, at himala ng kaniyang gawain. Kikilalanin ng lahat mga gawa niya. Ito ang sandaling siya'y luluwalhatin sa lupa. Ito ang sandaling siya'y makikita ng tao. Ito ang sandaling siya'y hindi na nakatago. Di pa sukdulan gawa niya, ito'y sumusulong pa. Darating ang sandaling to'y nasa tugatog na. Yun ang sandaling gawa'y kukumplituhin niya. Yun ang sandaling matatapos yun. Lahat ng tao kaniyang lulupigin, ang hayop paaamuin, ang pulang dragon kaya ng mga tao. Susuko sa Diyos sa pagkatalo. Lahat ng tao kaniyang lulupigin, ang hayop paamuin, ang pulang dragon kaya ng mga tao. Susuko sa Diyos sa pagkatalo, kaaway niya sa lupa'y lulupigin, kaaway niya sa langit tatalunin. Plano niya to, at himala ng kaniyang gawain. Plano niya to, at himala ng kaniyang gawain. Pag normal ang relasyon mo sa Diyos, matatamo mo ang Kanyang pagpeperpekto at ang Kanyang pagdidisiplina at pagpipino at pagpupungo sa'yo ay makakamit ang angad na epekto. Nagkakaroon ng lugar ang Diyos sa puso mo. Hindi mo hinahangad na makinabang o iniisip ang kinabukasan, ngunit
Dala mo ang pasanin ng pagpasok sa buhay, nagpapailalim ka sa gawain ng Diyos at naghahangad ng katotohanan. Sa ganitong paraan, ang mga pakay na hangad mo hindi mali at normal ang relasyon mo sa Kanya. Ang unang hakbang sa pagpasok sa espiritual na paglalakbay ng tao ay ayusin ang relasyon nila sa Diyos. Bagamat hawak niya ang tadhana ng tao, itinadhana at di na nila mababago. Ikaw may mapeperpekto o kanyang matatamo, depende yan sa kung normal o hindi ang iyong relasyon sa Kanya. Siguro'y mahina't suwail ang ilang bahagi mo, ngunit kung tama ang pananaw at motibo mo, kung relasyon mo sa Kanya ay naitama mo, gagawin Kanyang marapat na magawang perfecto. Ang unang hakbang sa pagpasok sa espiritual na paglalakbay ng tao ay ayusin ang relasyon nila sa Diyos. Bagamat hawak niya ang tadhana ng tao, itinadhana at di na nila mababago. Ikaw may mapeperpekto o Kanyang matatamo, depende yan sa kung normal o hindi ang iyong relasyon sa Kanya. Kung di tama ang relasyon mo sa Kanya, kung kumikilos ka para sa iyong laman o pamilya, gaano ka man magsikap, mawawalan yun ng relasyon mo sa Diyos ay normal. Mabuti yan at lahat ng iba pa'y mapupunta sa tamang lugar. Tinitingnan lang ng Diyos kung mga pananaw mo tungkol sa pananalig sa Kanya'y tama. Kanino ka nananalig at para kanino, at bakit ka nananalig? Kung nakikita mo ng malinaw ay tama ang pananaw at ginagawa mo, sa gayon buhay mo'y lalago at matatama ang landas mo. Ang unang hakbang sa pagpasok sa espiritual na paglalakbay ng tao ay ayusin ang relasyon nila sa Diyos. Bagamat hawak niya ang tadhana ng tao, itinadhana at di na nila mababago. Ikaw may mapeperpekto o Kanyang matatamo, depende yan sa kung normal o hindi ang iyong relasyon sa Kanya. Ang iyong relasyon sa Kanya.
pananalig sa Diyos ay di lang kaligtasan o pagiging mabuting tao o pagiging kawangis ng tao. Higit sa pananalig na may Diyos, higit sa pagkaalam na ang Diyos ang katotohanan, daan at buhay, at iyon lamang. Di lang para tanggapin ang Diyos at malaman na Siya ang hari ng lahat. Siyang lumikha, makapangyarihan sa lahat, tanit pinakamataas, ngunit higit pa rito ang manalig ng totoo. Kalooban ng Diyos buong pagkatao, at puso mo'y ibigay sa Kanya, na sumunod at tumalima sa Kanya. Hayaan mong gamitin ka ng Diyos, masayang maglingkod sa Kanya. Gawin lahat para sa Kanya. Hindi lang ang pinili ang dapat manalig sa Kanya. Lahat ay sambahin Siya, pakinggan at sundin Siya, dahil buong sangkatauhan ay likha ng Diyos. Kalooban ng Diyos buong pagkatao, at puso mo'y ibigay sa Kanya, na sumunod at tumalima sa Kanya. Hayaan mong gamitin ka ng Diyos, masayang maglingkod sa Kanya. Gawin lahat para sa Kanya. Hanap ng Diyos yaong mga uhaw sa Kaniyang pagpapakita, yaong mga ditong bututol, masanuring tulad ng mga paslit. Hanap ng Diyos ang may kaya, kayang dinggin ng Kanyang mga salita. Huwag limutin Kaniyang habilin, ialay katawan at puso sa Kanya. Kung walang makakinig, walang makakinig sa iyong panangkat sa Diyos. Mamasdan ka niya, mamasdan ka niya ng may pabor. Gagawa niya pagpapalang dapat sa'yo, sa'yo. Gagawa niya pagpapalang dapat sa'yo.
pa rin tanggap ang kaniyang tawag at tatas. Walang makakinig, walang makakinig sa iyong panata sa Diyos. Lahat ng gawa mo'y magiging tuwid at makatuhan. Gagawad na pagpapalang dapat sa'yo, gagawad na pagpapalang dapat sa'yo. Tanggihan ng tawag ng Diyos para sa iyong katayo at mga adhikain. Lahat ng iyong gawin ay susumpa ng Diyos. Lahat ng iyong gawin ay hahamakin niya. Kung walang makakinig sa iyong panata sa Diyos, mamasdan ka niya ng may pabor. Gagawad niya pagpapalang dapat sa'yo. Gagawad niya pagpapalang dapat sa'yo. Pagpapalang dapat sa'yo. Labindalawang uri ng bunga at nahihinog bawat buwan. Ang mga dahon ng puno ay sa pagpapagaling ng mga bansa. Mawawala ng sumpa, wala ng sumpa. Ang trono ng Diyos at ng Kordero ay lalagi na sa lungsod. Ang mga lingkod nila'y maglilingkod sa Kanya, at makikita nila ang Kanyang mukha, makikita Kanyang mukha.
sa kanilang mga noon. At nawawala ng gabi, di kailangan ang kandila. Walang kandila, unang liwanag ng araw. Ilang Panginoong Diyos Ang nagbibigay sa kanila ng liwanag. Sila'y mag-ari magpakailanman. Sila'y mag-ari magpakailanman. Banal na lungsod, bagong Jerusalem, Bumababa mula sa Diyos, mula sa langit, mula sa langit. Masdan ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya ay makikipamuhay sa kanila. Sila ang magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay kanilang makakasama at magiging Diyos nila. Papahirin ng Diyos ang lahat ng luha sa kanilang mga mata. Mga mata. Mawawala ng kamatayan, maging kalungkutan o pag-iyak, wala ng sakit kailanman. Dahil ang nakaraang mga bagay ay nawala na. Masdan binabago ng Diyos ang lahat ng bagay. Siya ang Alpha at Omega, nagsimula at ang katapusan. Ibibigay niya ng malaya sa sino mang nauuhaw. Ang bukal ng tubig ng buhay, malayang ibibigay. Magtatagumpay Ang magmamana ng lahat ng bagay. Ang Diyos ang kanyang magiging Diyos. Siya ay magiging kanyang anak. Ang Diyos ang kanyang magiging Diyos. At siya ay magiging kanyang anak. Ang kidlat ay namumula sa silangan at kumikislap sa kanluran. Ang Kristo ng mga huling araw, makapangyarihang Diyos ay dumating na sa mga tao. Pinahahayag niya katotohanan, nagpapakita sa taong katawan. Sa harap ng trono ng Diyos, Lahat ng tao'y tumatanggap ng pagsasanay at pagperpekto ng kaharian. Ang Kristo ng mga huling araw ay nagdala ng walang hanggan pamamaraan ng buhay. Ang mga tao ng Diyos ay kaharap sa Diyos sa araw-araw. At
tamis walang katulad. Ang salita espadang may dalawang talim, Ay humahatol upang dalisayin at iligtas ang tao. Ang paghatol ay nagsimula na sa bahay ng Diyos. Ang telon ay umangat na sa paghatol ng mga huling araw. Sinasamba ng lahat ng tao ng Diyos ang pangalan ng makapangyarihang Diyos. Sa kanyang kaharian, ang makapangyarihang Diyos ay dumating na. Ang gawain ng Diyos ay natupad na. Nakamit na niya ang buong kaluwalhatian. Nakamit na niya ang buong kaluwalhatian. Sinusundan ng Biblia ang kasaysayan ng tao. Tinuturing nila tong Diyos hanggang sa puntong ipinapalit sa Diyos ang Biblia sa mga huling araw. Kinapuputan ito ng Diyos. Sa libreng oras niya kailangang linawin niya ang kwento at pinagmulan ng Biblia. Kundi ito'y papalit sa Diyos sa puso ng tao. Gamit ito'y isusumpat, susukatin ang Diyos. Ang katotohanang naisabit sa inyo ng Diyos. Walang teorya o katunayan ng papalit sa gawa't salita niya. Walang papalit sa lugar ng Diyos. Ang tao'y di kailanman makakaharap sa Diyos kung di tatakwil lambat ng Biblia. Dapat linisin ang puso sa maaaring pumalit sa Kanya. Itong paraan na siya'y nasisiyahan, bagamat pinaliliwanag lang ng Diyos ang Biblia rito. Huwag limuting maraming ibang bagay na maling sinasamba ng sangkatauhan. Di sinasamba ang lahat ng mula sa Diyos. Ang katotohanang naisabit sa inyo ng Diyos. Walang teorya o katunayan ng papalit sa gawa't salita niya. Walang papalit sa lugar ng Diyos. Ang Biblia ay halimbawang ginagamit ng Diyos. Paalaalang di piliin ng maling landas. Di muling mahulog sa kasukdulan at kalituhan habang naniniwala
malapit sa lugar ng Diyos. Diyos naghahari sa kaharian, Diyos naghahari sa sansinukob, siyang hari ng kaharian, siyang pinuno ng sansinukob. Simula ngayon, Diyos titipunin lahat ng mga di napili. Simula ngayon, Diyos sisimulan ang gawain sa mga hentil. Simula ngayon, ihahayag niyang atas administratibo niya sa buong sansinukob upang magawa niyang kasunod na hakbang ng matagumpay. Simula ngayon, Diyos gagamitin pagkastigo sa paglaganap ng gawain niya sa hentil. Simula ngayon, gagamitin niya ay parsa laban sa lahat ng hentil. Simula ngayon, gagawin niya to habang gumagawa sa mga napili. Pagbayan niya'y may kapangyarihan, lahat sa mundo'y malulupig na. Diyos magpapahinga at haharap sa nalupig. Diyos naghahari sa kaharian, Diyos naghahari sa sansinukob, siyang hari ng kaharian, siyang pinuno ng sansinukob. Diyos nagpapakita sa banal na kaharian at nagtatago sa lupaing marumi. Lahat ng nalupig at sumusunod sa Diyos ay nakakakita sa mukha niya, nakakakita sa sariling mata, at tinig niya, rinig ng tenga nila. Ito ang biyayang itinadhana niya sa mga isinilang sa mga huling araw. Diyos naghahari sa kaharian, Diyos naghahari sa sansinukob, siyang hari ng kaharian, siyang pinuno ng sansinukob. Pag binuksan niyang balumbon, yun ang araw na lahat ng tao'y kakastiguhin. Pag binuksan niyang balumbon, tao sa buong mundo'y sasailalim sa pagsubok niya. Pag binuksan niyang balumbon, gawain niya'y aabot sa ruro. Lahat titira sa lupaing walang liwanag, sa gitna ng banta ng kapaligiran nila. Lahat ng tao'y mabubuhay. Diyos naghahari sa kaharian, Diyos naghahari sa sansinukob, siyang hari ng kaharian, siyang pinuno ng sansinukob.
ako'y hinihintay nyo na gumaan, mali kayo. Salita ko'y depende sa kaharap ko. Sa'king mahal, laging mahinahon ang tono ko. Pero sa inyo ito ay malupit, pagkastigo at galit. Araw-araw mundo'y gumuguho at pumapanaw ang tao. Nahuhubog kaharian ko, lumalaki mga panganay ko. Tumitindi galit ko, pati na pagkastigo ko. Mas lumulupit araw-araw ang salita ko. Sitwasyon mas malala sa mundo, sa bawat bansa. Araw-araw pagguho at kaguluhan. Mga pinuno ng bansa, gusto ng kapangyarihan. Di alam pagkastigo ko'y dumarating sa kanila. Kapangyarihan ko di nila kayang agawin. Araw-araw mundo'y gumuguho at pumapanaw ang tao. Nahuhubog kaharian ko, lumalaki mga panganay ko. Tumitindi galit ko, pati na pagkastigo ko. Mas lumulupit araw-araw ang salita ko. Ako lamang ang nararapat mamuno, lahat nakasalalay sa akin. Papatayin ko ang nanunuri sa'kin dahil gawain ko'y abot na rito. Araw-araw may paghahayag at liwanag na bago. Lahat ay lalong nagiging perpekto. Huling araw ni Satanas malapit na, mas malapit at malinaw kaysa rati. Araw-araw mundo'y gumuguho at pumapanaw ang tao. Nahuhubog kaharian ko, lumalaki mga panganay ko. Tumitindi galit ko, pati na pagkastigo ko. Mas lumulupit araw-araw ang salita ko. Nais ng Diyos na gawin kayong perpekto, dito mismo at ngayon din. Tunay
Tunay na nais ng Diyos na gawin kayong perpekto. Kahit ano man, kahit paano, anumang hinaharap na pagsubok o kaganapang maaaring mangyari, anumang sakuna ang naghihintay. Nais ng Diyos na gawin kayong perpekto. Mga ginagawa nyo ngayon ang magpapasya ng inyong hinaharap. Hiniyayaan man kayo o sinumpa, kung gagawin kayong perpekto, kailangan ngayon na. Pagkakataon di darating kalaunan. Salita ng Diyos sa paglipas ng panahon at sa lilahi, di pa nakaabot sa taas. Dito ngayon, nakapasok na to sa pinakamataas na dako. Ang gawain ng banal na Espiritu ay hindi pa nagagawa sa mga tao. Nais ng Diyos na gawin kayong perpekto dito mismo at ngayon din. Tunay na nais ng Diyos na gawin kayong perpekto. Kahit ano man, kahit paano, anumang hinaharap na pagsubok o kaganapang maaaring mangyari, anumang sakuna ang naghihintay. Nais ng Diyos na gawin kayong perpekto. Kakaunti nung araw ang nakaranas nitong gawain ng banal na Espiritu. Kahit sa panahon ni Jesus, mga pahayag ay di ganito kalawak at di ganito kataas. Ang mga salita ng Diyos para sa inyo at mga bagay na nauunawaan nyo at mga bagay na naranasan ninyo ay napakataas na naaabot niyo. Tunay na nais ng Diyos na gawin kayong perpekto, at ito'y di paraan ng pagsasalita
bagay. Upang layuan ng kasamaan, dapat matutunan mong matakot sa Diyos. Upang matamo ang takot, dapat matutunan mo ang tungkol sa Diyos. Upang matutunan ng Diyos, dapat mong isagawa ang salita niya. Danasin ang disiplina at paghatol niya. Ang pagkatakot sa Diyos at paglayo sa kasamaan ay may malaking kaugnayan. Kaugnayan sa kaalaman sa Diyos. Kung kilala lang ni naman ang Diyos, matatakot siya sa Diyos at lalayuan ang kasamaan. Upang isagawa ang mga salita ng Diyos, dapat mong makaharap ang Diyos at ang mga salita niya. Paligid mo'y hilingin sa Diyos na ihanda upang maranasan mo ang mga salita niya. Ang pagkatakot sa Diyos at paglayo sa kasamaan ay may malaking kaugnayan. Kaugnayan sa kaalaman sa Diyos. Kung kilala lang ni naman ang Diyos, matatakot siya sa Diyos at lalayuan ang kasamaan. Upang makaharap ang salita ng Diyos, kakailanganin mo ng pusong tapat, kaloobang tumanggap ng totoo. Kailangan ang paghangad mong magpakatotoo. Ang kaloobang magdusa, layuan ang kasamaan. Ang pagkatakot sa Diyos at paglayo sa kasamaan ay may malaking kaugnayan. Kaugnayan sa kaalaman sa Diyos. Kilala ang Diyos, maigagalang niya ang Diyos. Ang pagkatakot sa Diyos at paglayo sa kasamaan ay may malaking kaugnayan. Kaugnayan sa kaalaman sa Diyos. Kung kilala lang ni naman ang Diyos, matatakot siya sa Diyos at lalayuan ang kasamaan. Sumulong, lumapit sa Diyos. Halaga ng pagkatao mo'y lalago. Puso mo'y magiging mas dalisay. Buhay mo'y magniningning, makabuluhat, maliwanag. Ang pagkatakot sa Diyos at paglayo sa kasamaan ay may malaking kaugnayan. Kaugnayan sa kaalaman sa Diyos. Kilala ang Diyos, maigagalang niya ang Diyos. Ang pagkatakot sa Diyos at paglayo sa kasamaan ay may malaking kaugnayan. Kaugnayan sa kaalaman sa Diyos. Kung kilala lang ni naman ang Diyos, matatakot siya sa Diyos at lalayuan ang kasamaan.
sa pagdarasal. Kailangan mong pumayapa at maging tapat. Sa Diyos tunay na makipagniig, huwag siyang lokohin sa magandang salita. Puso mo'y tatahimik sa harap ng Diyos, at sa paligid na inayos para sa'yo, sarili makikilala mo, kamumuhian at tatalikdan, magiging normal ang relasyon mo sa Diyos. At magiging mapagmahal ka, mapagmahal sa Diyos. Magiging mapagmahal ka sa Diyos. Pagdarasal isentro sa matatapos niya ngayon. Hilinging mas malinawan ka, dalhin problema mo sa Kanya at iparating ang iyong pasya. Puso mo'y tatahimik sa harap ng Diyos, at sa paligid na inayos para sa'yo, sarili makikilala mo, kamumuhian at tatalikdan, magiging normal ang relasyon mo sa Diyos. At magiging mapagmahal ka, mapagmahal sa Diyos. Magiging mapagmahal ka sa Diyos. Pagdarasal di para sumunod sa proseso, kundi hanapin ang Diyos. Hilinging puso mo'y ingatan niya. Puso mo'y tatahimik sa harap ng Diyos, at sa paligid na inayos para sa'yo, sarili makikilala mo, kamumuhian at tatalikdan, magiging normal ang relasyon mo sa Diyos. At magiging mapagmahal ka, mapagmahal sa Diyos. Magiging mapagmahal ka sa Diyos.
Kapag nakumpleto gawain ng paglupig, tao'y papasok sa magandang daigdig. Buhay sa lupa'y mananatili, ngunit di tulad ngayon. Ito'y bagong buhay matapos ang paglupig sa tao. Patunay ng pagpasok sa bagong dako, simula ng buhay ng tao kasama ang Diyos sa mundo. Maganda't inaasam magiging buhay ng tao sa lupa. Di pa nakikita sa kasaysayan ng mundo. Ng 6,000 taong paggawa, ito ang inaasam ng tao at pangako ng Diyos sa tao. Ito ang inaasam ng tao at pangako ng Diyos sa tao. Ang saligan nitong buhay ay na ang tao'y nadalisay, nalupig at nagpapasakop sa manlilikha. Kaya't ang panlulupig ang huling yugto ng gawain ng Diyos bago pumasok ang tao sa gayon kagandang dako. Maganda't inaasam magiging buhay ng tao sa lupa. Di pa nakikita sa kasaysayan ng mundo. Ito ang resulta ng 6,000 taong paggawa. Ito ang inaasam ng tao at pangako ng Diyos sa tao. Ito ang inaasam ng tao at pangako ng Diyos sa tao. Pangakong ito'y di darating ngayon, mararating ng tao kanyang destinasyon tanging kapag gawain ng mga huling araw ay natapos. Kapag ang tao ay lubos ng nalupig, kapag si Satanas ay nadaig, maganda't inaasam magiging buhay ng tao sa lupa. Di pa nakikita sa kasaysayan ng mundo. Ito ang resulta ng 6,000 taong paggawa. Ito ang inaasam ng tao at pangako ng Diyos sa tao. Ito ang inaasam ng tao at pangako ng Diyos sa tao.
sa Diyos ay maaaring sumaksi sa Diyos. Tanggapin ang kanyang mga pagpapala at magdala sa kanyang mga pangako. Tanging nagmamahal sa Diyos, kanyang pinagtitiwalaan at maaaring ibahagi sa kanyang mga pagpapala. Tanging ang mga tao ay maaaring mabuhay para sa kawalang hanggan. Tanging yaong mga tunay na nagmamahal sa Diyos ang namumuhay ng may pinakamataas na halaga at kahulugan. Tanging sila ay totoong may pananalig sa Diyos. Mapalad ang mga nagmamahal sa Diyos. Yaong mga umiibig sa Diyos ay malayang gumalaw sa buong mundo. Mapalad ang mga nagmamahal sa Diyos, kanyang mga saksi gumagalaw sa buong sansinuko. Mapalad ang mga nagmamahal sa Diyos. Mga tunay na umiibig sa Diyos ay kung sino ang maaaring magbigay ng kanilang lahat alang-alang sa gawain ng Diyos. Kaya nilang gumala sa mundo na walang tumututol. Pinamamahalaan bayan ng Diyos at naghahari sa lupa. Ang mga taong ito ay iniibig at pinagpapala ng Diyos. Ang mga taong ito ay mabubuhay magpakailanman sa liwanag ng Diyos. Nabubuhay sila na may pinakamahalaga at kahulugan. Tanging sila ay mga tunay na mananampalataya sa Diyos. Mapalad ang mga nagmamahal sa Diyos. Yaong mga umiibig sa Diyos ay malayang gumalaw sa buong mundo. Mapalad ang mga nagmamahal sa Diyos, kanyang mga saksi gumagalaw sa buong sansinuko. Mapalad ang mga nagmamahal sa Diyos. Ang gayong mga tao ay nagmula sa buong mundo na may iba't ibang wika at kulay ng balat. Pero parehong kahulugan ng buhay at pag-ibig sa Diyos. Magkaroon ng parehong saksi na may ibinahaging aspirasyon. Mapalad ang mga nagmamahal sa Diyos. Yaong mga umiibig sa Diyos ay malayang gumalaw sa buong mundo. Mapalad ang mga nagmamahal sa Diyos, kanyang mga saksi gumagalaw sa buong sansinuko. Mapalad ang mga nagmamahal sa Diyos.
ang sinuko. Mapalad ang mga nagmamahal sa Diyos. Riding through the city lights, breaking deals and paper fights. Concrete jungle roar tonight, midnight chasing endless heights. Hustling down these noisy streets, heartbeats sync with heavy beats. City's rhythm on repeat, echoes where the shadows meet. In the urban jungle cry, chasing dreams beneath the sky. Running hard, let nothing lie. Reaching up, we aim so high. Graffiti walls tell tales untold, living fast and playing bold. Out here where the night is cold, stories of the brave and sold. Neon lights and subway hum, where we're lost and where we're from. City chants forever drum, till the rising of the sun. In the urban jungle cry, in the urban jungle cry, chasing dreams beneath the sky. Running hard, let nothing lie. Reaching up, we aim so high. Neon lights and subway hum, where we're lost and where we're from. City chants forever drum, till the rising of the sun.